Alam ka na ko, ang kinabuhi mao si Kristo. Ang kamatayon, maghatag dugang nga kabulohanan. Now, di sa kay gayon nga ang Prime Minister sa England si Prime Minister Gladstone giduol siya sa kabatanon nga lalaki. Ninyo itong batanon nga Sir, buot ko may balo ka kung usi akong mga pangandoy. So naminaw ang Prime Minister niyo itong lalaki nga eskwela ko o kolehiyo. Yan ang Prime Minister niya. Yeah. Kuha kong kurso ng abogado. Niyo po ang Prime Minister niya. Kaya apel ko sa serbisyo sa gobyerno. Kaya niya. Kaya mo-apel ko sa kongreso. Nahimo kong congressman. Kaya niya. Kaya mulabay ang pila adahan katuigan. Matigulang na ko. Dagan akong kwarta. Mo-retire na ko. Kaya niya. Siya. Wala katubag itong batanon. Wala man siya kauna-una kung sa iyang buhaton. Kuman niyang retire. Mamatay siya. Siya. Muna yung usa kabutang, sir, nga wala na ko mahuna-hunaan. Kung siya akong buhaton, kung mamatay ko. So, si Pablo, yun siya nga, for me to live is Christ and to die is gain. So, ato ning expound gamay kay sige na tagadungog ini ang ato madunggan dili po kayo expound, so dili kay taka sabot ba. So ang pangutan na ron, what are you living for? Okay, muna unang pangutan na, what are you living for? Okay, sa minuuban, I am a public school teacher. May panuban, I am a nurse. Okay. Pinuban, I am an engineer. Dili na mo ito ba sa pangutana? Ang pangutana, what are you living for? Okay. So some are living for money. Kinabuhi sila, haron makakwarta, haron madato, haron masinso. Dili na noon daw tan. Okay. Pero ang pangutana, nganong nabuhi maka sa kumada, what are you living for? So, ang atong pagkinabuhi sa kalibutan migsoon should not only be limited sa atong kaugalingon. Para di atong tumong ba nga masinso ta, pag-retire na to, naghatag kwarta, or hamugaway na ta, bakasyon ta dito, bakasyon ta dire. But there must be a higher purpose for that. So daghan nga matay nga wala kalibutan sa ilang katuyuan sa kinabuhi. Manang katutong isulti ni Dr. Miles Monroe, ningon siya nga, the most miserable person on earth are those who doesn't know their purpose. So katukunong miserable kayong tao sa kalibutan, katong mga tao wala kalibutan unsa ilang katuyuan nganong nabuhi sila sa kalibutan. Okay. Ang sad to say dahang Christian ana wala kabalong anong niya sila wala sa kalibutan nganong nahimo silang Christian. Okay? Okay. Marag pagka born again nila, igo na laman ang ma-born again. Kaya wala nila ing tinguha ba? So, what are you living for? Kaya ang tubag inimig soon, muna mo determine sa direction sa imong kinabuhi. O mayroon kang kinabuhi ka alang sa kwarta, at tanan nimong buhaton alang po sa pagpangitang kwarta. O mayroon kang nabuhi ka harong ka musikat, at tanan nimong buhaton para na kung nga musikat ka. So ang tubag sa pagunta ng what are you living for, muna maghatag og direction sa imong kinabuhi. So, if you don't know your purpose, masalaag yun ka. Okay? Masalaag ka. O dili lamang masalaag ka, magkausik-usik kang mga resources sa imong kinabuhi. Okay?
you will be wasting a lot of time, money, and effort. Sa butang nga, dili ta angeng buhaton. But wa man kay kalibutan unsay imong purpose. Si Apostle Paul, tibalo siya unsay iyang katuyuan. Sa iyang katuyuan, sa iyang kinabuhi mo na ningon siya, for me to live is Christ. Okay? And to die is gain. Daghang mukot ini. Daghang mukot ini, bro. Kung imong nataon nilang kinabuhi, wa po baka subay sa ilang isulti. So, kining words ganiyong, for me to live is Christ and to die is gain. Ato na himo ang question. So, question number 1. What does it mean to live in Christ? Sa may buot pasabot anang mga nabuhi ta diha ni Kristo. Kadawang question, how can we live in Christ? Sa may buhaton, para ta magkinabuhi diha ni Kristo. Katulong question, dili na duha. Katulong question, unsa may mahitabo nako kon magkinabuhi ko diha ni Kristo. Okay, so muna mga butang nga atong tukion. Okay? Si Dong Dodong, wa naman ni problema. Okay? Kita na bilin. Kita may magkakayon pa. Okay? So, ang una, ang statement ni Paul nga siya, for me to live is Christ and to die is gain. Doon na siya purpose in. Number 1, murang ninyo sa Pablo nga, every Christian should aim at being able to say truthfully, for me to live is Christ. Okay? Can you honestly say nga, for me to live is Christ? Can you truthfully say nga, for me to live is Christ? Kaya ba? Ha? Sino maningog di mo? So, ang question una, what does it mean to live in Christ? Okay? Una, to live in Christ means to live in union with Christ. So, you live in union with Christ. Ni usa ka diha ni Kristo. Kay niyo Pablo nga kita nga naay Kristus atong kasing-kasing niyo siya, ang atong espiritu nahiusa sa espiritu ni Kristo. So, ang imong espiritu o espiritu ni Kristo usa. Okay. Dayon niyo pas Kristo, abide in me. Okay? And I will also abide in you. Okay. Ato balang ginabuhat. Amen. Ha? Yes, sir. Amen. Amen. Okay. To live in Christ means to live in union with Christ. Tato ba? To live in union, dili na ingong atras abante. Permanente na. Dili na ingong dasig karon, loya na po kaon. Ngisi karon, ugma, paano po? Naputol karon, ugma, dili na po. Or gusto kay ka mga lagas Ginoo, yan napoy pa daw dili po. Dili na kumplito ngayon yun. Ningas Pablo, ang imong kinabuhi gitagaan, gitipigan diha Ni Kristo. ni Kristo. Kato ba? Ang tanan na itong buhaton, subay ta sa tanang ginabuhat ni Kristo. Okay. Kung sa desire ni Kristo, mo po imong desire. Kung sa tinguha ni Kristo, mo po imong tinguha. Kung namutan ako, mo ba na sa inyong kinabuhi? Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Ha? Thank you, Lord. Na lang. At mo tinguha, pero dili ko no. Perfect. Okay. Akong gaan, gamay chance. Okay. To live in union, what ana, mura na siya og
Para papel ba nga cardboard nga imong gibutangan og glue. Ya. Dikit na. O dikit na kayo nya o siya bitabog imong bulagon. Gisi. Magisi ang cardboard, duha ka buok magisi. Okay? So dili ni sila Lagon. union. Okay. So to live in union meaning your heartbeat is the heartbeat of Christ. Amen. Okay. Unsay pangandoy ni Kristo mo po'y imong pangandoy. Unsay gihigugma ni Kristo mo po'y imong gihigugma. Okay? Wala siguro. So to be in Christ means that all that is true of Christ is true of the believer. Amen. Amen. So many people sabot, what is true of Christ is also true to you. Yes. Thank you, Lord. Okay? If you are living in Christ. Christ. Okay, mananingon ang Romans 6 verse 10 to 11, for the death that he died to sin once for all. But the life now he lives to God. Now, even so, consider yourself to be dead to sin. Kaya dead to sin man si Kristo, Alive dead in to sin Christ. po ka. Si Kristo, he lives in God. Kita po, alive to God in Christ. So tanan nga tinguha, aksyon sa panamplano ni Kristo, mo po imuha. Pero Yes, Lord. Thank you. na mo panahon dili na matuman. Kaya matuman pa datong gusto. Okay? So, while that is our, muna itong true standing ha, biblically speaking, sulti sa Biblia, nahiusa ta ni Kristo. Okay? Ang imong kinabuhi, ititigan diha Kristo. ni Kristo. In fact, ningon si Pablo nga, Christ is your life. Yan yung po siya. That is your real life. So wala ningon diha nga, imong real life, imong kinabuhi, no? Kaya imong kinabuhi, itibigan naman ng Kristo. Ningon si Pablo, ang imong real life, muna si Kristo. So that speaks of union. So muna atong standing sa Ginoo. Pero pipila naman nato. Gits gyud anak ba? Nga everyday conscious ko ta nga I am in union with Christ. Kay conscious ka nga you are one with Christ, dili ka ganahan magpakasala. Okay? Dili ka ganahan mo disobey ni Kristo. Kay aware man ka nga you are united with Christ. Christ. So, kinanang bugro tanihan dapita. So, we live in fellowship with Christ, communing with Him and depending on Him for everything. Fellowship with Christ, communing with Him, depending on Him for everything. Pero di ko ni ma-perfect na to. It means growing to know Christ intimately. Are you intimate with Christ? Ningon si Pablo sa Filipos 3:10. Ningon siya nga, That I may know Him. The power of resurrection. yeah, that I may know Him. Yeah, manig sulti ko niya. Ningon pagod siya nga, one thing, siya na kong kabutan. One thing that I desire. Ayang i-desire si Jesus na yun. Ang atong punta na ron, pinaman kasting na ninyo, 1 or 2 or 3. Ha? Allah. Kaya ningon si Pablo, one thing I desire, to know Him. Okay. So po nang si Pablo, makadeclare siya nga, to live is Christ. It means growing to love Christ with all my heart, soul, mind, and strength. Na nagkauminto ka sa gugma para sa Ginoo sa tibok ni mo huna-huna, singkasing, kusog. It means submitting
your thoughts, emotion, and words. Isubitan tanan nimo, surrender tanan nimong huna-huna, emosyon, pulong diha sa Ginoo, tanan. Nabuhat man nato na. It means growing to experience Christ as my all in all. Katong pa sa Ephesians 1 verse 23. All in all. Si Kristo ba yun ang tibuok nimo? Kay kung siya ang imong all in all, ang ubang butang secondary or tertiary na lang nimo. Dili na primary. Okay? So every aspect of life must be centered around the Lord Jesus Christ. Ano ba? Kung mayroon ka nga, for me to live is Christ and to die is gain, dapat unta, ang tanan nimong buhaton diri sa kalibutan, nakasintro diha ni Kristo. Kristo. Para ni Kristo. Okay? Amen. Thank you, Lord. So our experience of living Christ is a process nga dili nato makumplito dinhi sa kalibutan. In fact, ingon diha nga it will take the entire eternity for you to totally comprehend the love and the goodness of God. So, hantod nga mo taliwan ang taning kalibutan, ang atong kahibalo di gyud kumplito. Kay siya usaman ka Ginoo. Okay? Mananingos Pablo, not that I have already obtained it, or have already become perfect, but I press on in order that I may lay hold of that for which I was laid hold of by Jesus Christ. So ningon siya nga, wala pa nako ma-obtain tanan. Although Apostle Paul wrote 2/3 of the New Testament, pero mingon siya nga, ako kabalo ni Kristo, gamay ra. Wa pa gyud mahingpit. Okay? So, muna akong ingon nimo nga, dili nato magkuha, matugkad completely, masaptan completely ang gugmas Ginoo ug iyang kaayo while ni apata sa kalibutan. Okay? So to live in Christ means to exalt Christ in everything we do. So atong pasidunggan si Kristo sa tanan natong pagbuhaton. Muna ningos Pablo sa Philippians 1 verse 20, that with all boldness Christ shall be even now as always be exalted in my body, whether by life or by death. So pangandoy ni Pablo usara nga makadala siya himaya sa Ginoo using his body. Sabot na ko pasabot ana. Bago ko pasabot og niwang og tambok ha. Sa paminaw mo. So this is just another way of stating the great goal of Christian life. So usa ka dakong tumong sa kasuhanong kinabuhi mo ang paghatag og himaya sa Ginoo. Okay? Kung sa ganyan ang himaya sa Ginoo sa Latin, Soli Deo Gloria. Okay. So, to glorify God in everything we are and in everything we do. So, ato ning himay-himayon. So, the way to exalt Christ is through our body. Number one, how do you use your eyes? Do you use it lustfully? Or do you look at someone with full of pride? Okay. Muna ilang ingon, if looks could kill. Sorry. Bago ka nung anak nga, panahon diyon, if looks could kill. Kana pang tutukan ka, murag Kamatay. nalaing lubag. Ha? Ayuhan nagtutong pa. Oh. So, kumusta na yung mata? Are you using it to glorify God? Dili naman dalang pungay-pungay. So,
How do you use your ears? Yun sa nimo paggamit imong nadulungan. Do you listen to worldly music that can define you? Or music that can exalt Christ? Or do you listen to gossip or slander? Kining gossip, kining sabi bitaw. Ang Pilipino, muna yung weakness sa Pilipino. Dali kayo makatagop, makadakop o mga tabi. Anya, nakaparat pag yun, ang ilan nadunggan nga tabi nga dili tinuod, hindi nila tinuod. Nya, kung maabot ng tinuod nga istorya, ato rin po sila Sugot, masuko. dili tinuod nga mutuo. So, kumusta mo yung dalonggan? Nakaymaya man ni Kristo? Kumusta man imong dila? Okay? Wapo na ka ba malikas? Okay. Kumusta man imong kamot? Imong tiil? Imong countenance? Kana ba imong murag tsura ba nga murag permingga o dulce? Hindi mamalipay na uban na. Okay? Agri dulce. Agri-dulce. So, to live in Christ means to exalt Him in everything we do. Na siya mapasidunggan sa tanan natong kinabuhat. Sunod, to live in Christ means to die to selfish desire in order to serve others for Christ. So, ningos Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Yan, ang sumpay ito, ningon siya nga, ganahan ako mo adto makikuban sa Ginoo. Pero maluoy po po ninyo nga mabiyaan mo. Kikinsa na may mutudlo na ninyo sa pulong sa Ginoo. So muna ningon siya nga, I would rather now stay, mupabilin na lang ko, karon ko makaserbisyo ninyo. Sa ito ba, ang iyang desire is this one, nga ganahan na siya mo adtong langit. Okay? Pero siya, kung matunog og langit, wa na yung tudlo ninyo. So niya, di na naman ko mauna. Magpadayon lang ko og tudlo. Meaning, iyang ipadaplin ang iyang desire para sa ubang tao. Okay. So, ato pa nang ginabuhat. Oh, tingog ko na. So, si Pablo really wanted to depart and be with Christ, but he also realized that the Philippians needed his ministry. So he was willing to deny his desire for the sake of serving others. So, if you are not, listen na, if you are not denying yourself in order to serve Christ, you are not living in Christ. You are living for yourself. Amen. Kaya akos mo no, kung dili mo makadeny sa inyong desire, wa gyud ka nagkinabuhi diha ni Kristo. Nagkinabuhi ka sa imong kaugalingon. Okay? So ang next nga pangutana, how do we live in Christ? So number one, by making Him as our constant aim. Wa na kay laing tumong. Wa na kay laing ginahuna. Si Kristo ra gyud. Mananingon si Pablo sa 1 Corinthians 9:23, I do all things for the sake of the gospel. Naningon po siya sa Philippians 3:7, whatever things were gained to me, those things I have counted as lost for the sake of Christ. So katukod ng mga butangan na kuha niya, okay? Nakabot niya, mga titulo, mga kaalam niya, nakabot niya siya nga, ako ning giisip nga mga murag garbage tungod ni Kristo. Naningon siya sa Philippians
3 verse 13, siya, one thing I do, usa lang kabutang ang akong gihimo, I press forward towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So constantly si Pablo ganahon na ni Kristo. Musaban mo. Kasi inyong hinauna. Amen. Bago tayo magpapagod sa dato magpasarin na. Kadahaman tang hinauna. Sa mga maestra, una-una nila, mahigit po grado ron. Ipagkasyo na rin po tapos. Dito plan, ari po kas mga nas marketing, mga una sa aputan, pwede ako baligya ron. Pwede kaya ako maginyan siya. Ha? Di ba na dinahod? No, So, murag wala isa na itong pasali ha. But nahimo na ni Pablo. So, as Christian, we need honestly to evaluate our lives in the light of this aim. So, manakinahanglan tang from time to time mag-evaluate sa atong kaugalingon. Ikasunod, to live in Christ is through prayer and with the help of the Holy Spirit. Mananingon si Pablo sa verse 19, for I know that this will turn out for my deliverance through prayers and the help of the Spirit of Christ. Sa ito pa, gi-acknowledge ni Pablo nga, kinahanglan ko sa inyo mga pag-ampo. Okay. Ano man, kay si Pablo, kining Philippians, usanis gitawag na prison epistles. Nasa mga 4 o 5 ka epistles nga iyang gisulat while dito siya gipriso sa Rome. Nya sa tanan niyang prison epistle, kining Ephesians mo'y gitawag nga epistle of joy. Sinulat ni Pablo nga uban ang dakong kalipay. So si Pablo dunay dakong kalipay bisan tuon iyang tiin o kamot gibutangan o sana kadina. Kaya kita pa ito, wala. Reklamo na tas ginulor nga naman. Why me? So Pablo mo nang umubasa mo sa kuan sa Pilipos, building na mabasa mo ng word nga happiness or joy diha sa Ginoo. Wala igsapayan ni Pablo ang iyang suffering sulod sa pisuhan. Kaya nga naman, ang iyang constant aim si Kristo man. Wala mo niya makita. Okay? Okay? So, ang pagkinabuhi sa atong Kristohanon na kinabuhi, lisod kung magkinabuhi ka uban sa gahom sa imong unod. Muna nila si Pablo nga, kailangan siya tabang sa Balaang Espiritu. Okay, it is impossible for the Christian to live the true Christian life apart from the Holy Spirit. Okay? So, if you want to say to live is Christ and to die is gain, dapat po you are totally submitted to the Spirit. Holy Spirit. Okay? Yes, we need prayers, but more so sa Holy Spirit. Okay, day-to-day living man eh. Okay? Ugma, lain na kong adlaw, wala kay Holy Spirit, sigurado ko tayo makasala. Sigurado ko tayo mga pandol. So, we need the help of the Holy Spirit. So, muna ikuan. Ito yung mga pangutana, ikatulong pangutana. Unya, umana na si Madabo. Oh, mamatay siya. Okay. So, kung mamatay si Pablo niya siya, then to die will be a gain. Sato pa, nga, dili ta makaingon to die is gain. Kung wala na to mabuhat, ang to live is Christ. Okay. Makaingon ka nga ang kamatayon makadalag daghang kabuluhanan
Kabuluhon. kabulahanan. Bulahan. Silo aning foreigner. Pagkasulti na taan na, kung nabuhat na dong, To live. to live is Christ. Kung wani mo nabuhat tong to live is Christ, To die is dili ginnan siya ang kamatayon. Mm. Amen? Amen. So death is something you can happily face kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi. So kung wa kay Kristo, hadlok yun kang patay. Otong, tinganin nakasultian mo kayo ini, sa niaging bulan, sikog damgos ako mga pamilyang nangamatay ba. Ang unang damgo, niabot si mama o si daddy, balay. Nag-jeep. Siya bong, tala na, ulit na ta. Siya, ganyan ba? Sakay ko ma. Sakay ko, jeep. Nagani ko, ay, nako'y nalimtan man, naugsa ko. Wala, sakay, nakamata na mo ko. So, sa kuan ba, sa kinaraan ba, lakay. Kada ko nung magdamgog kag katong nangamatay, hapit ako no ka. Okay? Naniagi na po mga gabi ang ako na po mga manghod. Si Maritzo, si John, o si Annalisa, ang atos balay. Gibulong na kang mama. Kaya ako gay, mama si Boy. Gibulong na kang mama, patuon na kang mama. Ipaon niya ako, sunod ako. Uban pa ito, wala na. Piyawan na. Ano kay? Kandang na sa. Kung dapat ka ingon anang damgo ba, piyawan na ka. Apit na kay ko. Pero kung natin Kristo, dili tamadlog sa atong kaan. Kaya atong pagtuoda ni Kristo, muna nagdala na to sa hingpit nga. Sa to, Kabulahanan. 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 Dakong panalangin ang kamatayon. Amen. Dili di malas ang kamatayon. Una ningon si Solomon sa Ecclesiastes 4 versikulo 2. Nga mas malipayon pantong nangamatay na kay kaniadtong mga buhi pa. So kisay mas malipayon sinungudong. Amen. So siya may mas malipayon kita kumbati pa ta. Daghan pa ta. Ato bangon. Okay? So dili di malas ang kamatayon sa usa ka tawo sa Dios. Okay? Blessed are the dead in Christ. Their deeds will follow them. Yun ang revelation. Okay? Bulahan ka itong nangamatay diyan ni Kristo. Ang ilang mga mayong buhat, sunod kanila. Ningon po ang salmo nga, bulahan, abililhon sa mata sa Diyos, ang kamatayon sa iyang sa iyang mga santos. Okay? So, one thing to say, we are not to stay on earth forever. So, nadagot tayo limitasyon. Okay. Nalimot ko. Ako'y gisulat ka rin nawan ako nadala. Kuanto siya. Kung imong edad ron sa sinta, ang nabili ni mo mga bulan mo na lang ni. Kung imong edad sa sinta 5 mo na lang ni nga bulan utuig ka. Kwenta na. Santo nagatamay ba? Nalimot na ko dala. Bayra.